Narito na ang maiinit na balita at impormasyon ngayong linggo. Lungsod ng San Jose del Monte isinailalim sa state of calamity. Krisis sa serbisyo ng tubig ng Prime Water San Jose del Monte, batayan ng Sangguniang Panlungsod sa deklarasyon. 2027 God Plan and Budget sa The Rising City inihahanda na. Seminar workshop sa pagbuo nito, ikinasa ng pamahalaang lungsod. Civil Registry System Mobile Outlet inilunsad ng PSA at City Government. Mas mabilis na pagproseso ng mga dokumento, inihatid sa mga San Joseño. CSJDM Rising Stars, nasungkit ang unang panalo sa Makata Cup Season 3. At bagong tanglaw ng kultura at turismo sa The Rising City, kinilala sa Ginoo at Binibining Tanglawan 2025. Mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform Bayanhan ng mga Sanoseño, ng mga tumagat at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang San Joseño, ngayon ay Biyernes, ika-27 ng Pebrero taong 2026. Ako po si Jeff Andrade at ito ang Balitang San Joseño. Dahil sa malaking epekto ng kawalan ng supply ng tubig sa lungsod, bunsod ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water San Jose del Monte, idiniklara na ng Sangguniang Panlungsod na under state of calamity ang lungsod ng San Jose del Monte. Ang mga naging basihan ng konseho sa deklarasyong ito, alamin sa ulat ni Sha Refugio Pasion. Dahil sa patuloy na problemang kinakaharap ng mga Sanoseño sa supply ng tubig sa malaking bahagi ng lungsod, bunsod ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water, dagdag pa ang kaliwat ka ng repair at maintenance activities, isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng San Jose del Monte upang higit na matugunan pa ang pangangailangan ng mga Sanoseño sa tubig. Objections hearing none, the motion is hereby carried. ito ay matapos aprubahan ng Sangguniang Panlungsod sa ginanap na 34th regular session nitong Miyerkules, February 25, ang Resolution number 2026-003 ng Local Disaster Risk Reduction Management Council o LDRRMC na nilagdaan ni LDRRMC Chairperson at City Mayor Florida P. Robes. Nakasaad sa resolusyon na malaking bahagi na ng lungsod ang higit na apektado ng krisis sa tubig base sa situation reports na isinumite ng mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Gina Aison, napapanahon at kinakailangan ng ideklara under state of calamity ang lungsod dahil malala na ang epekto ng hindi maayos sa serbisyo sa tubig ng Prime Water. Ang naging basihan ng LDRRM Council ay yung mga datos na nanggaling mismo sa 62 na barangays na kung saan sila yung nag-certify kung ano-ano yung mga areas, sitio, puroks na apektado ng water interruption. Yung merong 2 hours up to 24 hours na walang provision talaga ng tubig. So lahat ng yon kinalap natin, kinategorize natin siya as high risk, medium risk, and low risk. So nakakalap tayo ng yung mga 62 barangays natin, merong nakakategorize ng high risk na barangays na kung saan 8 to 24 hours halos hindi sila nagkakaroon. Tapos low risk, ito naman yung medyo 6 to 8 hours. Tapos yung low risk naman is 2 to 6 hours na nawalan. So lahat ng yon kinalap natin para masabi natin na meron talagang krisis na nangyayari. Kasi hindi na maayos yung supply ng tubig sa buong 62 na barangays. That's why ang Local DRRM Council, after giving enough time dun sa reglementary period na pagbibigay sa Prime Water and Water District, minarapat lang na labas na tayo ng state of calamity para mabigyan ng solusyon yung ating water crisis na hinaharap. Pagdedeklara ng state of calamity regarding sa water crisis, isa lamang tong requirements para kalampagin ang Prime Water, ang San Jose del Monte, and ang national para magkaroon na ng mga bukas sa lahat ng pwedeng maging water provider dito sa lungsod natin. Pero sa level po ng local DRRM Council, meron na rin tayong karapatan na magamit ang ating 30% QRF na kung saan paplanuhin ulit ng DRRM Council members kung saan natin gagamitin ito para matugunan yung krisis natin sa tubig.
Ngayon kung sasabihin at paplanuhin na magdagdag tayo ng dagdag ng mga fire truck, para sa water rationing, be it. Basta ilalatag natin yung plano, kung ito yung mas magandang plano, papaaprubahan natin sa DRRM Council and subject also to approval ng sanggunian natin. Sa kabuuan ay naitala na sa 47,611 households sa lungsod ang apektado ng kawalan ng maayos na supply ng tubig. Binigyang diin din ni Committee on Disaster Risk Reduction and Management Chairperson, Honorable Ina Capa, na ang deklarasyon ay isang malaking hakbang upang masolusyonan na ang malalang krisis sa lungsod. Access to clean water is a fundamental right, and that right has been deprived to a huge portion of our constituents for the longest time. So, syempre, kailangan gumawa na tayo ng aksyon kasi nga bukod sa mahal yung singil ng tubig, okay lang sanang mahal kung maganda yung serbisyo. Pero sometimes yung tubig na lumalabas ay maputik, ang schedule ay sa madaling araw, tapos minsan nawawalan ng tubig ng umaabot ng linggo. Tapos maraming mga problema na sa kabila ng ating effort na makipag-communicate sa ating concessionaire ay hindi naman ito nag-yield ng positive na action from them. So naniniwala tayo na after exhausting all possible measures, ito na yung panahon para tayo naman ay gumawa ng extreme measure na mag-declare ng state of calamity. Kasi talaga namang isang malaking krisis na hinaharap ng lungsod yung supply ng tubig sa ngayon. Meron tayong 90 days na program. Meron din tayong 60 days na program na i-implement after the approval of this SP resolution. So step by step yun. Kumbaga, the solution doesn't end in declaring state of calamity. Ito pa lamang yung simula upang makapag-proceed tayo dun sa ating mga susunod na mga hakbang. Dahil dito, mas paiigtingin pa ang mga emergency water augmentation ng pamahalaan lungsod, partikular na ang mas madalas sa pagrarasyon ng tubig, pag-deploy ng karagdagang water tankers, at pagtatayo pa ng mga temporary water storage facilities. Kaya sa ating mga kapamilyang Sanoseño, we would like to ensure that we are not deaf to your complaints and we are not callous to your clamor. Kaya po ang council, ang sangguniang panglungsod ng City of San Jose del Monte ay ginagawa ang lahat sa pakikipagtulungan sa LDRRMC at CDRRMO para masolusyonan yung alam naman natin na krisis na kinaharap ng karamihan sa Sanoseño. Nagpapatuloy pa rin ang pag-alalay ng city government sa pamamagitan ng walang tigil na water delivery ng Task Force Tugon sa mga apektadong barangay sa lungsod. Aktibo ring nakikipag-ugnayan ng pamahalaan lungsod sa Local Water Utilities Administration o LUWA na siyang nangangasiwa sa mga water districts, Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, at National Water Resources Board o NWRB para sa pangmatagalang solusyon na matugunan ang pangailangan sa tubig ng mga Sanoseño. Ang Sangguniang Panlungsod ay nagdeklara ng isang state of calamity patugon sa problema ng supply ng tubig dito sa San Jose del Monte. Ito ay tugon sa rekomendasyon ng Local Disaster Risk Reduction Management Council na kung saan pinagbatayan ng mga datos na hindi nagresolba ng mga problema dapat nare-resolba ng water district and ng prime water itself. So ito pong deklarasyon na ito ay binibigyan ng kapangyarihan ng ating pamahalaan ng mas malalim at mas komprehensibong intervention sa pag-supply ng tubig dito sa ating kalungsuran. Katulad na rin mga simpleng bagay ng bili ng mga equipments like the fire trucks and water lorry. Ngayon ho ay meron tayo nakaplanong bumili ng additional 6 water lorries para sa pagdistribusyon ng tubig sa ating mga kababayan. Second, yung mas pang long term na solusyon dito sa usapin ng problema sa tubig. Magkakaroon ng mas otoritibong galaw ang ating pamahalaang lungsod sa gawain ng water district at nitong prime water. Kasama na rito yung pag-aaral kung talaga bang itutuloy pa ang prime water dito sa atin. Kasama na rito yung hindi pag-renew ng business permit ng prime water. Kasama na yan sa plano. At dito makikita nga natin mas pinaigting na intervention ng ating pamahalaan.
Sinubukan ng Balitang San Joseño na hinga ng pahayag ang Prime Water San Jose del Monte, ngunit ayon sa kanilang pamunuan, San Jose del Monte Water District ang dapat magbigay ng pahayag ukol sa deklarasyon. Samantala, nagpadala na ng sulat ang Public Information Office sa pamunuan ng Water District, ngunit hindi pa sila nagbibigay ng pahayag ukol dito. Samantala, bahagi ng sesyon ay inaprobahan rin ng mga panukalang resolusyon at ordinansa na nakatuon sa pangailangan ng bawat sektor sa lungsod at kapakanan ng mga San Joseño. Kabilang dito ang pag-aproba sa 2026 annual budget ng pamahalaang barangay ng San Roque, San Manuel at Muzon West, maging ang SK annual budget ng San Roque, San Martin 4, San Pedro at Minuyan 3. Para sa Balitang San Joseño, ako si Sha Refugio Pasion, Public Information Office. Sa pag-uumpisa ng operasyon ng City Action Center ng District 1, patuloy na pinalalakas ang serbisyo nito para sa mas mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga San Joseño. Kabilang na ang pagkasanay sa hani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office upang mas paghusayin ang pagtugon sa anumang sitwasyon. Ang pinaigting na training initiatives ng tanggapan, alamin sa report ni Narlen Mabanglo. Sa pagpasok ng taong 2026, nag-umpisa na rin ang formal na operasyon ng City Action Center na matatagpuan sa Barangay Francisco Giho na maghahatid ng mas mabilis at malapit na serbisyo ng pamahalaang lungsod sa mga San Joseño sa unang distrito. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno ni CDRRM Officer Gina Aison, handa nang tumugon sa anumang sitwasyon mula sa monitoring hanggang sa agarang deployment sa anumang pangangailangan o insidente. Ang CDRRMO ay nilapit natin ang response operations natin dito sa District 1. Actually, dalawang ating action center. Ito yung isa sa Lawampare at ito ngayon nandito sa Kaypian. Ngayon, kami ang tumatao dito sa Kaypian dahil mas marami tayong nagiging aksidente sa Quirino. So, mas pinabilis lang natin yung ating response time, lalo na yung District 1 operations natin. Matatagpuan man sa unang distrito ng lungsod, bukas ang City Action Center na ito sa lahat at magsisilbing mini City Hall na naglalayong maihatid ang agarang aksyon at makatugon sa pangailangan ng mga San Joseño. Nakatutok dito 24/7 ang mga kawani ng CDRRMO at sa tulong ng kanilang Central Coordinating Center, mabilis na naipadadala ang kinakailangang tulong o serbisyo na itinatawag dito mula sa 62 barangay ng lungsod. Mula sa disaster response, monitoring hanggang koordinasyon sa iba't ibang ahensya o tanggapan ay sinisigurong agad na naaaksyonan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa The Rising City. Kaakibat nito ay ang patuloy na pagpapaigting ng tanggapan sa kahandaan at kasanayan ng kanilang mga emergency responders, kaya naman sinimulan na nitong Pebrero ang pagsasagawa ng technical rescue training sa mga bagong miyembro ng kanilang disaster and response team. Yung training na ginagawa, technical rescue siya. Kung parang ito ay technical rescue na ginagawa natin for specialized response. Ang mga nakikinabang dito, sa ngayon, yung ating munang mga staff na bago, dahil mas gusto natin maitaas ang kanilang antas ng kakayahan sa pagre-responde. At ito, eventually, magiging bukas sa lahat ng mga barangay sa District 1 na gustong pumunta rito para mag-train. More on technical rescue kasi ang tinitrain natin dito sa Action Center. Ilan lamang sa mga pagsasanay na sumasa ilalim ang mga bagong miyembro ng tanggapan ay ang rope management, rappelling, emergency response assessment at first aid. May nervyos man buong tapang na hinarap ni Eric ng Disaster and Response Team ang 60 feet rappelling sa gilid ng City Action Center bilang bahagi ng kanilang pagsasanay na malaking bahagi ng matagumpay na pagresponde nila sa hinaharap. Sa una, nervyos po kasi po, bago pa lang po kami sa training at the same time po okay naman po dahil po sa tulong din ng aming team at sa tulong ni Sir Jojo, nagagawa naman po namin yung training basta makinig lang po sa kanya. Malaking tulong po lalong-lalo na po nandito na po ako sa team
Isa rin po ito sa makakatulong po sa pamilya ko kapag may nangyari po sakuna, sa mga taga San Joseño. Isa rin po ako sa magre-rescue po sa kanila. Sana po tuloy-tuloy at marami pa po kaming matutunan sa ganitong training po. Kasabay ng mas pinaigting na responde ng CDRRMO ay ang pagtatalaga ng isang child-friendly ambulance dito sa May City Action Center na eksklusibong tutugon sa pangangailangan ng mga chikiting patrol sa lungsod. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay ng CDRRMO, mas matitiyak ang kaligtasan ng bawat isa. At sa pagkakaroon ng City Action Center na isa sa mga prioridad na proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaang lungsod, sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes katuwang si Congressman Arthur Robes, mas malapit at mabilis na maihahatid ang serbisyong may malasakit sa bawat pamilyang San Joseño. Di tumitigil ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating mga magagaling na leader, Ate Mayor Rida Robes and Congressman Arthur Robes, na itaas ang antas ng pagbibigay ng serbisyo lalo na sa agarang responde. Kaya ang asahan ninyo na 24/7 may nakabantay sa inyo at anytime pwede kayong tumawag kapag kailangan ninyo ng tulong at agarang responde para sa lahat ng mga pangangailangan pagdating lang po sa inyong kaligtasan. Para sa Balitang San Joseño, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Department heads at technical staff ng city government sumailalim sa seminar workshop bilang paghahanda sa 2027 Gender and Development o GAD Plan and Budget. At Civil Registry System o CRS mobile outlet, inilunsad ng PSA at City Civil Registry Office. Yan at iba pang mga kaganapan, panoorin sa report ni Narlen Mabanglo. Development Office. Sumailalim ang mga department heads at mga technical staff ng mga tanggapan ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa seminar workshop on the formulation of Gender and Development o GAD Plan and Budget for the fiscal year 2027 nitong February 23, 2026 sa Gumamela Hall City Convention Center, Barangay Sapang Palay proper. Sa pangangasiwa ng City Population Office na pinamumunuan ni City Population Officer Violeta Cadiz, sumailalim sa reorientation at seminar workshop ang mga dumalo upang maging mas maayos at sentralisado ang pagpaplano sa mga ilulunsad na mga programa at proyektong nakatuon sa pagsusulong sa pantay na karapatan at pagtingin sa lungsod anuman ang kasarian. Yun kasing GAD budget is the 5% mandatory sa ating budget. Ang ginagawa natin taon-taon is the GAD planning and budgeting sa formulation ng GAD plan. So, napaka-importante nito kasi yearly may mga bagong issuances, dapat aware yung mga focal point natin sa gender and development programs. Ginagawa din natin to kasi baka may mga ibang programa pa, activities na kailangan ng ating mga constituents. And kaya din natin to ginagawa para equally distributed ang mga programs natin sa lahat ng gender na meron ang city. With regards sa barangay, meron din kaming planning workshop on the formulation naman of the barangay GAD plan. Ginagawa din namin to sa mga barangay para sila mismo ay makapag-aral, matuto kung paano nila magawa ang mga program nila with regards to GAD responsive programs. Dito ibinahagi ni Local Government Operations Officer 7 Lydia Baltazar ang mga update sa mga alituntuning ipinatutupad sa pagbuo ng GAD Plan and Budget upang mas maayos at mapagtuunan ng pansin ang mga prioridad na mga programa ng pamahalaang lungsod sa ilalim ng Gender and Development. Yung mga gender issues po natin are development issues. As long as they are ignored, there is no true development for the oppressed or for the rest of the society. Kapag nakalimutan natin ang isang sektor lang dyan, hindi natin makikita talaga yung tunay na pag-unlad. Samantala, natanggap din ng bawat tanggapan ng kanilang kopya ng Gender and Development Code na magiging gabay ng mga miyembro ng GAD Focal Point System sa maayos na paglulunsad ng mga proyekto para sa kapakanan ng bawat mamamayan.
Kasabay ng pagdiriwang ng Civil Registration Month ngayong Pebrero, inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA at pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa pamamagitan ng City Civil Registry Office ang one-day release Civil Registry System o CRS mobile outlet nitong Sabado, February 21 sa New Government Center. Layunin nito na maihatid ang mas mabilis na transaksyon sa mga Sanoseño sa pagproseso ng kanilang mga kinakailangang dokumento gaya ng birth certificate, marriage certificate, death certificate at certificate of no marriage o CENOMAR. Naitala rito ang nasa 344 transactions para sa 234 Sanoseños na nagproseso ng kanilang mga dokumento sa one-day release CRS mobile outlet. Sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes ay patuloy ang inisyatibo ng pamahalaang lungsod na mailapit sa bawat Sanoseño ang mga pangunahing serbisyo at maihatid ang mataas na kalidad ng serbisyo publiko sa bawat mamamayan. Time out muna sa kanilang mga gawain ng mga residente ng Barangay San Manuel sa pagbaba ng Alagang Kay Ganda na programa ni Mayor Ate Rida Robes sa kanilang komunidad nitong Martes, February 24. Hatid sa 80 residente ay ang libreng gupit, hair color at hair treatment na talaga namang nagbigay ng total makeover sa mga dumalo na sinundan ng nakaka-relax na masahe. Magkaroon ng oras sa sarili at libreng pahinga. Ito ang hangad ni Mayor Ate Rida sa paglunsad ng Alagang Kay Ganda na tuloy-tuloy sa pagbaba sa iba't ibang barangay sa lungsod. Nakibahagi ang Public Employment Service Office o PESO ng lungsod sa isinagawang Career Expo 2026 ng Santo Cristo National High School nitong Martes, February 24 na may temang Your Future, Your Choices, Building Success Today. Bilang kinatawan ng tanggapan, nagbahagi si PESO Labor and Employment Officer 2 Melissa Villena ng mga natatanging kaalaman sa mga grade 12 students ng naturang paaralan upang maging gabay ng mga kabataan sa pagpili ng kurso sa kolehiyo na naaayon sa kanilang interes at kakayahan. Layunin ng Career Expo na ito sa pamamagitan ng kanilang Career Guidance Program na gabayan ng mga estudyante sa kanilang pagdedesisyon na may direktang epekto sa kanilang buhay na tatahakin sa hinaharap. Kasama si Jeff Andrade at Seth Zamora para sa Balitang San Joseño Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Higit 500 magulang at guardians ng mga kabataang benepisyaryo ng Tara Basa Tutoring Program sumailalim sa Community Assembly. At small business owners sa lungsod sumailalim sa orientation ng Sustainable Livelihood Program ng CSWDO. Yan at iba pang mga kaganapan sa aking Balitang San Joseño Express Report. Sa ikatlong taon ng implementasyon ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lungsod ng San Jose del Monte, muling isinagawa ang Community Assembly ng programa kasama ang 580 parents and guardians ng mga benepisyaryo nitong Miyerkules, February 25 sa City Covered Court. Nauna sa programa ang DSWD Field Office 3 at CSWDO na ibinahagi sa mga magulang ng mga estudyanteng benepisyaryo ng programa ang kahalagahan ng programa lalo na sa pagkatuto ng kanilang anak. Ito po ay ikatlong taon na po ng implementasyon ng Tara Basa dito sa ating lungsod. So, pinapatibay ko rin po yung ugnayan ng pamahalaan at ng komunidad. So, kami po ay nagagalak kasi po binigyan po ninyo ng oras. Bagamat alam po marami po tayong ginagawa araw-araw sa ating bahay. Nag-aasikaso ng ating mga anak, papasok sa eskwela, pero binigyan niyo pa rin po ng inyong konting panahon itong community assembly po na ginawa mo ngayong araw. Nakiisa rin sa assembly ang Philippine Statistics Authority o PSA na nagbigay ng serbisyo sa mga dumalo na nagnanais magparehistro para sa National ID. Katuwang ng pamahalaang lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes ay tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng kakayahan sa pagbasa ng mga kabataang San Joseño. Ito po ay ikatlong taon na po ng implementasyon ng Tara Basa dito sa ating lungsod. So, pinapatibay ko rin po yung ugnayan ng pamahalaan at ng komunidad. So, kami po ay nagagalak kasi po binigyan po ninyo ng oras. Bagamat alam po marami po tayong ginagawa araw-araw sa ating bahay. Nag-aasikaso ng ating mga anak, papasok sa eskwela, pero binigyan niyo pa rin po ng inyong konting panahon itong community assembly po na ginawa mo ngayong araw. Nakiisa rin sa assembly ang Philippine Statistics Authority o PSA
Natanggap na ng 128 small business owners ng lungsod ang karagdagang puhunan mula sa programa ng Pamahalaang Lungsod na Sustainable Livelihood Program o SLP nitong Miyerkules, February 25. Sa pamumuno ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, layunin ng Livelihood Assistance Program na ito na masuportahan ang maliliit na namumuhunang Sanosenyo upang mapalago ang kanilang negosyo. Sinisiguro naman ng Pamahalaang Lungsod sa pamumuno ni Mayor Atty. De Robes na nabibigyang pansin ng mga micro, small and medium enterprises sa lungsod na katuwang sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya. 86 na teenage parents sa lungsod ng San Jose del Monte ang nabigyan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Economic Empowerment Grant Utilization nitong Martes, February 24 sa City Convention Center, Barangay Sapang Palay Proper. Ito ay sa ilalim ng Enhanced Protect Teen Program na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa lungsod na pinangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office. Layunin nitong makapagbigay ng suporta sa mga teenage moms at magbahagi ng kaalaman tungkol sa tamang pamamahala ng cash grant, kabilang na ang paglalaan nito para sa sustainable livelihood. Higit sa lahat ay ang maihanda sila na maging responsableng mga magulang. Patuloy ang pag-arangkada ng Barangay Care Caravan sa mga barangay sa lungsod na programa ni Mayor Atty. De Robes hatid ang mga serbisyo ng mga tanggapan ng pamahalaang lungsod. Nitong Miyerkules, February 25, mga residente naman ng Barangay Muzon Proper ang naserbisyohan ng iba't ibang mga tanggapan gaya ng City Civil Registry Office, Office of the City Legal Service, City Health Office at City Social Welfare and Development Office. Inilapit din dito ang mga programa ng pamahalaang nasyonal gaya ng pagpaparehistro hatid ng COMELEC at PhilHealth. Hatid ang pinalapit na serbisyo sa bawat Sanosenyo, hangad ng pamahalaang lungsod na mabilis na maiproseso ang mga dokumento o serbisyong kinakailangan ng mga residente sa bawat barangay. Kasama si Narlen Mabanglo para sa Balitang Sanosenyo Express, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Narito ang iba pang maiinit na balita at impormasyon ngayong linggo. Sumailalim sa validation ng Philippine Commission on Women o PCW ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte para sa PCW Gender and Development o GAD Local Learning Hub Certification Program nitong February 26, 2026. Sa pangunguna ni City Population Officer Violeta Cadiz na chairperson din ng GAD Focal Point System Technical Working Group ng San Jose del Monte, sumailalim ang CSJDM GAD Profile at ang Gender Responsive Local Government Unit o GERL Assessment Tool ng lungsod sa pagsusuri ng PCW para sa mga programa ng pamahalang lungsod simula 2022 hanggang 2024. Samantala, nagsagawa naman ng facility o site visit ang PCW ngayong February 27 sa mga proposed GAD LLH programs ng lungsod katulad ng Bahay Pag-asa ng City Social Welfare and Development Office at ang City Educational Assistance Program o SEAP ng Local Youth Development Division. Ang mga programang ito ay kaisa sa layunin ng PCW at ng pamahalang nasyonal na pagkakapantay-pantay at maipagmalaki ang mga inobasyon ng mga local government units sa buong bansa. Nagdingning ang husay ng CSJDM Rising Stars matapos maitala ang magkasunod na panalo sa ginanap na laban sa All-Star Champions Basketball League o ACBL sa lungsod ng San Jose del Monte na ginanap sa City Sports Complex nitong Huwebes, February 26. Sa Junior Division, ipinamalas ng koponan ang depensa at mabilis na opensa upang manaig laban sa Solid Bukawi sa score na 96-83. Samantala sa Seniors Division, hinarap nila ang mahigpit na hamon ng katabing bayan sa Calixtan North Zagaray sa kabila ng dikitang laban na naig ang determinasyon at disiplina ng Rising Stars upang maiuwi ang panalo 95-91. Saksi sa tagumpay na ito ng mga Sanosenyo sina Vice Governor Alex Castro, City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza, District 1 Councilor Jojo Herona, SK Federation President Engineer Simon Kiel Ipio at ang mga masisipag na kawani ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO. Dahil sa dobleng panalong ito, muling pinatunayan ng CSJDM Rising Stars ang kanilang tatak Sanosenyo sa usapang husay, pagkakaisa at puso sa laro.
33 out of 33 job applicants ang hired on the spot sa isinagawang barangay local recruitment activity sa Barangay Gaya-Gaya nitong Huwebes, February 26. Sa pangangasiwa ng Public Employment Service Office o PESO at sa pakikipagtulungan ng mga partner companies na Lazada at Rayville Electrical Construction Corporation, naibaba ang oportunidad na trabaho sa mga aplikanteng Gayanos. Layon ng pamahalang lungsod na ilapit sa mga Sanosenyo ang trabaho at mabigyan sila ng hanap buhay na makatutulong sa kanilang pamilya at sa pag-usbong ng lokal na ekonomiya ng lungsod. Para sa schedule ng Barangay Local Recruitment Activity, bisitahin ang official Facebook page ng Public Employment Service Office. Kasama si Sha Refuyo Pasyon at Jeff Andrade para sa Balitang Sanosenyo Express, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. CSJDM Rising Stars nasungkit ang unang panalo sa pagbubukas ng Makata Cup Season 3 at Barangay Muzon East itananghal na kampyon sa Obrera Festival Dance Showdown. Yan at iba pang mga kaganapan sa ulat ni Emery Dig. Sa patuloy na pagnanais ng city government na masuyod ang bawat barangay sa lungsod, mga Sanosenyo mula sa Barangay Fatima 1 naman ang nabigyan ng serbisyong may puso sa pag-arangkada ng Barangay Care Caravan o BCC sa open space ng Kolehiyo de San Gabriel Arcangel nitong Sabado, February 21. Aabot sa 500 mga residente ang nakinabang sa inihatid na serbisyo ng mga tanggapan ng pamahalang lungsod katulad ng libreng parehistro at request ng mga dokumento sa tulong ng City Civil Registry Office o CCRO, libreng notaryo at konsultasyong legal mula sa Office of the City Legal Service, libreng pa-ID para sa mga senior citizens, PWDs at solo parents, gayon din ng PhilHealth Yakap Profiling, hatid ng City Social Welfare and Development Office, at voters registration naman na alok ng COMELEC CSJDM. Ang pag-arangkada ng BCC sa mga barangay sa lungsod ay naglalayong iparamdam sa bawat mamamayan nito ang serbisyong may puso at alagang Sanosenyo ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes. Samantala, patuloy naman sa pagbaba ang BCC sa iba pang mga barangay sa lungsod sa mga susunod na araw. Nagbayanihan sa paglilinis sa mga residente ng Barangay Muzon South sa pangunguna ng kanilang pamahalang barangay at ng mga kawani ng pamahalang lungsod sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office nitong Sabado, February 21. Aabot sa 3,000 kilo ng solid waste ang nakolekta ng 75 Sanosenyo na naglinis ng mga kalsada, kanal, tabi ng ilog at mga pampublikong lugar. Ito ay bilang bahagi pa rin ng mas pinaigting na pakikiisa ng lungsod sa Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Project ng Pamahalaang Nasyonal at bilang pagtalima sa Basura No Way program na inisyatibo ni Mayor Ate Rida Robes na naglalayong malinis ang mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha at pagkakaroon ng sakit na dengue. Samantala, patuloy rin ang pakikiisa ng iba't ibang barangay sa lungsod sa programang ito na naglalayong maisulong ang kalinisan ng kapaligiran at mas malusog na komunidad. Bukas na muli sa publiko ang Kadiwa ng Pangulo na matatagpuan sa Kadiwa Center, Barangay Minuyan Proper, hatid ang mga dekalidad at abot kayang bilihin sa pamilyang Sanosenyo nitong Sabado, February 21. Ito ay matapos ang ilang buwang pag-arangkada ng mga Kadiwa pop-up stores sa mga barangay sa lungsod upang ilapit ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka at negosyanteng Sanosenyo sa mga residente. Alok pa rin dito ang 20 pesos per kilo ng bigas para sa vulnerable sector at mga sariwang prutas, gulay, karne, gayon din ang mga dilata at iba pang pangunahing bilihin ng bawat pamilyang Sanosenyo. Patuloy ang suporta ng pamahalang lungsod sa inisyatibo ni Mayor Ate Rida Robes sa sektor ng agrikultura at negosyo sa lungsod sa pangangasiwa ng City Agriculture Office sa pamumuno ni City Agriculturist Laura San Felipe upang makamit ang food security at sustainable urban development para sa bawat Sanosenyo sa The Rising City.
Nasungkit ng Barangay Muzon East ang kampyonato sa ginanap na Obrero Festival Street Dance and Grand Showdown na idinao sa covered court ng Barangay Muzon proper nitong linggo, February 22. Bit-bit ang makukulay na props at suot ng magagarbong costumes ay binigyang buhay ng higit 200 mananayaw mula sa 5 grupong kalahok ang diwa ng Obrero Festival. Itinanghal bilang champion ang grupong Muzon East the Best ng Barangay Muzon East. Pumangalawa naman ang Barangay Muzon proper habang ikatlong pwesto ang Paraiso Dance Guild ng Barangay Tungkong Mangga. Bukod sa pagiging ikatlong pwesto, naiuwi rin ng Paraiso Dance Guild ang parangal na Best in Street Dance at Best Festival Queen. Ang naturang patimpalak ay bahagi ng pagdiriwang ng Obrero Festival na naglalayong itampok ang talento, kultura at pagkakaisa ng One Muzon. Opisyal nang nagbukas ang panibagong season ng All-Star Champions Basketball League Makata Cup Season 3 nitong Sabado, February 21 sa Bulacan Capitol Gymnasium, lungsod ng Malolos. Magtatagisan dito ng galing sa basketball ang mga manlalaro mula sa iba't ibang lungsod at bayan ng Bulacan sa juniors, seniors at legends events. Samantala, kasunod ng opening ceremony ay sumabak agad sa hardcourt ang CSJDM Rising Stars kontra Marilao Gems sa Senior South Division Bracket A kung saan naiuwi ng mga Sanuseñong panalo sa score na 73-70. Nakatakda namang magpakitang gilas ang CSJDM Rising Stars Junior South Division sa February 26 kontra koponan ng Bocaue. Patunay lamang ito na sa larangan ng pampalakasan, natatangi at mahuhusay ang mga Sanuseño. Kasama si Sharefuyo Pasyon at Sep Zamora. Para sa Balitang Sanuseño Express, ako si Emery Dig, Public Information Office. Nakasama ng mga Mzueño sa pag-indak si Mayor Atenida Robes at ang Universal Motion Dancers na sina Wawi de Guzman, Jim Salas at James Salas sa isinagawang Zumba Groove sa komunidad nitong Huwebes, February 26. Ang masayang pagtitipong ito alamin sa ulat ni Sep Zamora. Magandang Sanuseño, nag-mistulang isang malaking dance floor ang kalsadang ito ng Tierra Benita, Barangay Muzon South dahil mahigit 500 mananayaw ang nagsama-sama at sabay-sabay na umindak para sa Zumba Groove sa komunidad, programa ni Mayor Atenida Robes nitong Huwebes, February 26. Sa sabay-sabay na pag-indak ng mga dumalo sa aktibidad ay damang-dama ang kanilang mataas na energy at excitement. Nakihataw din sa entablado si Mayor Atenida Robes kasama ang Universal Motion Dancers na sina Wawi de Guzman at Salas Brothers na sina Jim at James. Bukod sa pagpapapawis, naging daan din ang aktibidad upang mas mapalapit ang komunidad sa isa't isa. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga kalahok sa patuloy na pagsasagawa ng libreng programang nagbibigay pagkakataon sa kanila na makapag-ehersisyo at makibahagi sa masayang pagtitipon. Gaya na lamang ni Clarissa Saspa at Aina Chanel Espiritu mula sa Zumba Group ng Harmony Hills na enjoy sa pakikihataw. Ay, napakasaya po namin, sobra! Kita niyo sa tao, di ba? Support kami dyan! Maraming salamat po kay Ate Kong Rida, yung mayora namin dito. Maraming salamat po sa project na to. Thank you po. Masayang-masaya po kasi unang-una lahat po kaming mga mamis kailangan po need ng exercise lalo na po sa mga edad namin. So bukod sa nakakatanggal po ng stress, sobrang saya po namin, na-enjoy namin, nagagawa po namin lahat. Siyempre si Mayor Rida, #1 po yan sa amin, sa puso namin at sa buong Sanuseño po. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, patuloy na sinusulong ng pamahalang lungsod ang isang komunidad na masigla at nagkakaisa at may malasakit sa kalusugan. Para sa Balitang Sanuseño, ako si Sep Zamora, Public Information Office. Ang mga bagong muka ng kultura, turismo at pagkakakilanlan ng lungsod ng San Jose del Monte, kinoronahan na sa Ginoo at Binibining Tanglawan 2025 Coronation Night. Ang makulay at maningning na kaganapan, panoorin sa report ni Jello Darantinaw. Matapos ang 6 na taon,
kinoronahan na ang bagong Ginoo at Binibining Tanglawan ng lungsod ng San Jose del Monte. Mga Ginoo at Binibining magiging mukha at boses ng mga adhikaing sumasalamin sa liwanag na dala ng Tanglawan sa buong lungsod, kasabay ng year-long celebration ng 10th Tanglawan Festival at 25th Cityhood Anniversary. Sa Coronation Night na ginanap nitong February 20 sa City Sports Complex, nasaksihan ng mga Sanoseño ang pagpapakita ng ganda, talento at kaalaman sa pagkakakilanlan ng The Rising City. What we can see on the picture is Arya-Aryan Festival. This is a street dancing and cultural dance competition that being held every Tanglawan Festival during September. This showcased the talents, creativity, and unity of the people here in San Jose del Monte. And I think that that is very important nowadays, that we contribute to the society and make sure that we showcase the best and the talents that we have here in San Jose del Monte. Because after all, we have talents that are globally should be deserving to be recognized and seen by a lot of people. And I think that we should utilize those talents and make sure that the San Joseños will be proud of that. Thank you. This is the Tanglawan, and it symbolizes the light, the hope, and progress for the San Jose del Monte. And I believe it also represents the guidance and inspirations for those people who needs light. And I believe, and I want to compare these pictures to my mother, because she's my light. When every time I struggle, and I am still conquering, and I am still conquering in every battle that I've been. Because I do believe, whatever the challenge, whatever the test, whatever you're striving for, always do your best. Thank you so much, and Arya San Joseño! Mula sa iba't ibang pinanggalingang barangay, nagsama-sama ang mga Sanoseño upang ipakita ang kanilang suporta sa kanilang mga pambato. Si Michael from Barangay San Isidro and si Johan representing Matcher with the Barangay para sa school FCPC. Jai Maniti. Jai, and who are you supporting? Trixie Campana! Wow! Mula sa 11 kandidato at kandidata, napuno ng emosyon ang City Sports Complex nang koronahan bilang bagong Ginoong Tanglawan 2025 si Justin Robert Perez mula sa Barangay Santa Cruz 3 at Binibining Tanglawan 2025 si Trixie Campano ng Barangay Fatima 1. Candidate number 2! Justin Robert Perez from Barangay Santa Cruz 3. And your Binibining Tanglawan 2025 is candidate number 8, Trixie Campano. Congratulations to our Ginoo at Binibining Tanglawan 2025. Candidate number 2, Justin Robert Perez, and Candidate number 8, Trixie Campano. I know it's really a big responsibility na maging Tanglawan ng San Jose del Monte, but I will do my best po to be a role model, lalo na po sa mga kabataan dito sa San Jose. Wala po akong ibang gustong sabihin kundi pasasalamat lang sa lahat ng sumuporta sa akin simula nung umpisa. At salamat po sa pagsama sa akin sa journey na to. I am very proud to be a Binibining Tanglawan po, and I'm so grateful sa lahat po ng mga sumuporta sa akin. Thank you so much po. Siguro po, naging totoo ako sa sarili ko, and I know for myself that I am capable and I am passionate to achieve that goal. So promoting the Rising City is using the platform or advocacy, which is the A Day for an Elders, and also to promote our social media, through social media rather. Samantala, itinanghal naman bilang Ginoo at Binibining Tanglawan Turismo 2025 sina John Michael Mena ng Barangay San Isidro at Judith Mariano ng Barangay Santo Niño 1, habang sina Johan Miranda ng Barangay Fatima 5 at Sofia Baluyot ng Barangay San Manuel ang Ginoo at Binibining Tanglawan Sining at Kultura 2025.
Sa programa nasaksihan din ang pagtatanghal ng iba't ibang San Joseño groups tulad ng Sining Tanglawan ng San Jose del Monte, Allegro Musika ng City College of San Jose del Monte, St. Joseph Brass Band, Tinig at Musika ng Tanglawan Festival Grand Champion Froilan Aglabtin at Arya-Aryahan 2025 Grand Champion Cluster 5. May special live performance rin mula sa Anima Tierra at Ran Dacayo. Naging host din ang mga proud Sanoseño na sina Jessie Ginto, Juancho Ponce at Jess Barria, habang guest host naman ang Miss Supranational 2023, first runner-up and the Miss Philippines 2023 Pauline Amilings. Naging posible ang programang ito sa suporta ng mga tatak San Joseño sponsors at ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Florida Atirida P. Robes at Congressman Arthur B. Robes sa pangangasiwa ng City Tourism Office sa mas pagpapaunlad pa ng mayamang kultura, turismo at pagpapakilala sa lungsod ng San Jose del Monte sa buong bansa. Kasama si Stephanie Pineda at Jeff Andrade. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinao, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Manatiling nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang maiinit na balita at impormasyon. Ako si Jeff Andrade at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Arya San Joseño.